Alamin naman natin ang sitwasyon sa North Fairview sa Quezon City. May live report ng saksing si Maris Umali. Maris. Igan na ulit na bangungot. Ganito kung ilarawan ng mga residente o yung mga naninirahan sa gilid ng Tulyahan na river. Ang dilubyong kanilang inabot matapos ngang tumaas muli ang tubig sa ilog kaninang madaling araw at tangayin ang kanilang mga tahanan. Ang mga pira-pirasong kahoy na lamang na ito ang natira sa tahanan ni Nanay Veronica Bascogin. Nakatira raw sila sa gilid ng Tulyahan River sa ilalim ng Atherton Bridge sa Phase 8 North Fairview. Pero kaninang alas 3 ng madaling araw, bigla silang nagising nang umapaw na ang tubig sa Tulyahan River at halos lamunin na ang kanilang mga tinitirhan. Bigla kami at natutulog po kami. Pagkagising ko po, nandyan na po yung tubig sa may pintuan namin. At hindi po ako ng mga gamit namin dahil natakot na po ako dahil mga anak ko po, inuna ko po yung mga anak ko bago yung mga gamit ko po. Wala po kami talagang bahay na natira. Lahat ng mga gamit namin wala dahil ang taas ng tubig po, lampas ng isang bubong. Maputi pa nga po ang undoy kasi madali umumupa eh. Ngayon po, wala eh. Hanggang ngayon, sige-sige pa rin po. Tumataas eh. Kaya siya at ang 5 anak pilit na nagkakasya ngayon sa clubhouse ng North Fairview kung saan sila in-evacuate ng pamunuan ng barangay. May sakit pa nga raw ang kanyang mister kaya't lalo silang nahihirapan. Ang 55 anyos naman si Tatay Rodolfo Gingging, kalunos-lunos ang sitwasyong sinapit. Pinalalaraw ng baha ang kanyang sakit na diabetes na makikita sa pamamaga ng sugat sa kanyang paa. Lumala ko ito sa pagbaha kasi medyo natatalsikan. Iniingatan ko di mabasa ito eh. Pero natatalsikan, di maiwasan. Ayan, namagana. Gusto ko manawagan sa mga kapatid ko. Kung napapanood nila ako sa Channel 7, tulungan sana nila ako dahil baka ikamatay ko to eh. Sa clubhouse at Sacred Heart of Jesus Chapel, dinala ang aabot sa 850 na pamilya o mahigit 2,000 tao na lahat na wala ng tirahan ng umapaw ang tubig sa Tulyahan River. Ang masaklap bukod sa siksikan, wala rin silang kuryente. Kaya pahirapan lalo ang sitwasyon. Pati ang mga bata, nagkakasakit na raw. Nagkasabay-sabay nga po, una ko sa lahat. Medyo sikip ang area namin, tapos nabigla pa na wala ang kuryente. Kaya talagang hirap talaga lalo sa mga bata. Kaya katulad hindi naman pwede natin papayaan po yung mga tao paalisin natin na wala pong tutuluyan yan. So ang makapag-decide talaga. Pero si Mang Fernando Lagado hindi na sumama sa evacuation center. Nais pa sana niyang balikan ang bahay kaso delikado na para sa kanila. Kaya binabalik-balikan na lamang niya ang bahay para bantayan ang natitirang mga gamit. Kasi karamihan ng dumayo na rito, hindi na mga taga rito, hindi na tumutulong. Kumbaga, yung iba namamasok na ng bahay para magsamantala. Ang kinakatakot namin, yung tagal ng ulan na yan na magdamag hanggang ngayon maghapon at baka sabay ng laki ng bukas ng dam, baka masahol pa sa undo yung maranasan namin. May ilan din na bumabalik sa tulay para obserbahan kung tataas pa ang tubig sa Tulyahan River at kung may maisasalba pa silang gamit. Bukod sa pagulan dito, umaapaw din ang Tulyahan River kapag nagpakawala ng tubig mula sa Lamesa Dam. Tinitingnan namin yung tubig nga, baka tumaas na naman ulit. Natatakot na rin na malakas na ulit yung tubig. Igan, patuloy pa rin ang pagulan hanggang sa mga oras na ito, no? Kaya bagamat humupa na ang tubig, mahigpit pa rin na binabantayan ito ngayong gabi dahil posible umunong umapaw muli itong tubig dito sa may Tulyahan River. Hindi pa rin tuluyang makakadaan dito sa Atherton Bridge kasi sa dulo nito sa may Barangay Santa Lucia, yan nakikita ninyo ay hanggang bewang pa rin yung baha. Samantala, Igan ay magpapalipas na ng gabi sa mga evacuation centers yung mga inilikas na mga residente. Humihiling sila at nananawagan sila ng tulong gaya ng mga pagkain, tubig, gamot at mga damit, lalo na yung mga kumot tsaka mga banig. At nananawagan din sila higit sa lahat kaya Pangulong Noynoy Aquino na ilikas na sila sa mas ligtas na lugar. Igan, live mula rito sa North Fairview sa Quezon City, ako si Maris Umali ang inyong saksi.